Flood Control Corruption Inquiry sa Bulacan. Sa Bulacan, isang lalawigang madalas bahain, malaking pag-asa ng mga residente ang mga flood control projects na sinimulan noong 2019. Mga dike, drainage systems at pumping stations na dapat ay proteksyon laban sa malalakas na ulan at biglaang pagtaas ng tubig. Ngunit sa halip na guminhawa ang buhay ng mga taga-Bulacan, lalo lamang lumala ang pagbaha. Sa bawat malakas na buhos ng ulan, mabilis na lumulubog ang ilang bayan. May Kawayan, Marilao, Obando at maging ilang parte ng Malolos. Mga bahay, paaralan at tindahan ang nalulubog sa putik. Kaya't nang buksan ng Senado ang investigasyon, agad itong umagaw ng pansin ng publiko, testimonya ng mga inhinyero at kontratista. Sa unang araw ng pagdinig, lumantad ang ilang dating kontratista at inhinyero. Ayon sa kanila, marami sa flood control projects ay ginamitan ng substandard na materyales, maninipis na bakal, sementong halatang tinipid, at batong madaling gumuho. May ilan pang pumping station na halos hindi gumana dahil luma o second-hand pala ang makina. Parang itinayo lang para sa porma, ani ng isang engineer na tumistigo. Sa unang ulan, bumibigay agad ang mga istruktura para bang ginawang pansamantalang dekorasyon, hindi pang matagalang depensa laban sa baha. Issue ng overpricing, hindi lang kalidad ang issue. Sa investigasyon, lumabas na may sobrang taas ng presyo ang mga proyekto. Isang halimbawa, isang pader na dapat nagkakahalaga ng 10 milyon ay naaproba at na-claim ng contractor sa halagang halos 30 milyon. Ayon sa mga whistleblower, malaking bahagi ng sobrang halaga ay napunta bilang kickbacks para sa ilang mambabatas, senador at congressmen na di umano'y tumulong sa pag-aproba ng pondo, mga senador at kongresista na nadawit. Bagamat hindi pa direktang pinangalanan sa publiko, ayon sa mga dokumentong hawak ng Senate Blue Ribbon Committee, ilang kilalang politiko ang nakinabang. May mga dummy companies na laging nananalo sa bidding kahit kulang sa track record. At ang mas nakakaalarma, may mga proyekto raw na binayaran ng buo kahit hindi pa tapos o halos wala pang naitatayo. Hinagpis ng mga residente. Sa gitna ng investigasyon, sumalang din ang testimonya ng mga ordinaryong mamamayan. Isang guro mula sa Bocaue ang nagsabi, "Bawat taon, lumulubog ang paaralan namin. Kailan pa ba kami magkakaroon ng proyekto na tunay na makakatulong? Sawa na kami sa pangakong puro drawing lang." Isang tindera sa May Kawayan naman ang halos maiyak. Ginawa nila yung proyekto pero parang mas dumalas ang baha. Ang hirap bawat ulan, laging may kaba. Tapos maririnig namin kinurakot lang pala. Papel ng COA at Ombudsman. Pinakita rin sa Senado ang ilang findings mula sa Commission on Audit, COA. Ayon sa ulat, may irregular disbursements at unliquidated advances na umabot sa daan-daang milyon. Ang Ombudsman naman ay nagsabing maghahain sila ng kasong kriminal laban sa mga sangkot, ngunit kailangan pa ng mas matibay na ebidensya. Reaksyon ng mga mambabatas, hindi nagpahuli ang ilang senador at congressmen. Ayon sa kanila, politically motivated daw ang investigasyon. May ilan pang nagsabing hindi sila sangkot at naninindigang malinis ang kanilang pangalan. Pero para sa publiko, matagal na itong kwento ng déjà vu. Pare-pareho ang depensa tuwing may issue ng korupsyon. Epekto sa bayan, habang patuloy ang palitan ng paratang, hindi mapigilan ang ulan at baha sa Bulacan. Sa bawat pagbaha, lumulubog ang tiwala ng taumbayan hindi lang sa mga proyekto kundi pati na rin sa gobyerno. Ang perang dapat ay pangtulong na uwi sa bulsa ng iilan. Huling tanong. Sa pagtatapos ng isang linggong pagdinig, iniwan ng committee chair ang tanong na gumugulo sa lahat. Hanggang kailan magpapatuloy ang ganitong uri ng katiwalian at ilang buhay pa ang kailangan masakripisyo bago tuluyang wakasan ang ganitong sistema? Para sa mga taga-Bulacan, hindi lang ito usapin ng politika o proyekto. Usapin ito ng kaligtasan, kabuhayan at kinabukasan. At sa tuwing bumubuhos ang ulan, paalala ito ng katiwalian na dapat sana'y nawala na noon pa man.